Cake na ginto tayo for today's vlog. Hello mga ka-cake. So for today's video, ang ating gagawin ay 8x5 na size ng cake na ube chiffon cake. So dito ay naglalagay tayo ng filling pa rin, syempre ang whipped cream na meron siyang ube flavored ng Bakersfield. So ayan, naglaka-crumb coat lang tayo at syempre hindi mawawala lagi ang ating dowel, ang mga sago straw na dowel para mas matibay at hindi magi-slide ang ating cake. So dito ay ginamitan ko na siya ng yellow na food coloring para sa whipped cream. Tapos ayan, gagamitan ko siya ng gold luster dust at hahaluan ko siya ng gin. Yan po ang aking pang-dissolve talaga kahit sa aking mga food coloring basta't ako ay gagamit ng spray. So, huwag kayong mag-alala kasi iyan ay nag-e-evaporate. Hindi po kayo malalasing pagka kinain nyo yung cake na yan. Mawawalan siya ng lasa at saka amoy. So, tatansyahin lang natin, hindi pwedeng marami, hindi rin naman pwedeng kulang. Kasi pagka kulang, ay babara yan sa hose ng ating spray bottle. So, kung makikita nyo, yung aking texture ng cake ko ay ginamitan ko yan ng scraper na nabili ko nung nakaraan sa Cake Fiesta Manila. Saktong-sakto nga nakabili ako noon dahil wala pa ako ng ganyang design at sakto rin may nag-order ng ganong design. Tapos dinagdagan ko pa rin siya ng food coloring na Chef Master ng yellow at orange para mas achieve natin ang gold na kulay. Ang ginagamit ko ay spray bottle lang dahil wala pa akong airbrush at hindi pa ako makapag-avail talaga ng airbrush dahil may kamahalan naman talaga. Hindi ako makapag-invest. And then makikita nyo, meron akong karton na nakasangga sa aking working place kasi para hindi magdumi kasi kakalat yan, magi-spread yung spray ko. Para hindi na dagdag punasin pa ang aking gagawin ay naglagay nga ako ng cover ng kariton habang nag-i-spray ng gold. Ayan, makikita nyo, achieve din naman para din akong gumamit dyan ng airbrush. O, di ba? Para rin ako nag-airbrush dyan. Basta, continuous lang yung pag-spray, tapos kalog-kalogin yung bote para hindi mamuo yung ating gold luster dust. And then, ayan, lalagyan na natin siya ng kanyang mga flowers na design. Siyempre, ginagaya ko lang din yung ibinigay na inspo ni client. So, bali, ang nagpagawa nito ay inaanak ko sa kasal. At may kasama yung cupcake. Alam mo, ang tagal kong tinitigan talaga tong cake na to kasi ayaw ko talagang ilagay yung flower sana na nasa gitna. Kaya lang, gusto ko hindi siya ilagay. Kaya lang, ayan yung binigay na inspo. Baka sabihin, sobra naman talaga namang napaka-pakalamera ko. Pero totoo ay pakalamera talaga ako. Kasi para sa akin, hindi bagay sa cake. Hindi ko sinabing hindi maganda yung binigay na inspo ng nagpagawa. Kasi wala akong makitaan ng katulad ng flower na isinend niya. Kasi hindi naman talaga tayo makakabili agad-agad ng ganong design. Kaya yung kakulay yung hahanapin natin. Hangga't maaari, kung meron tayong mabibili na katulad, yun lang bibili natin. So, ayan, continuous ko na lang yung paggaya. Naglagay na lang din ng mga gold balls, tapos yung mga dragees na iba't ibang size. Ayan, ilagay ko na. Naglagay-lagay din ako kasi meron din sa cake inspo na isinend nga ni client. Ayan, kung makikita nyo, hindi ko talaga gusto yung nakalagay dyan sa unahan na bulaklak. Ayaw ko nga sana lagyan niya kasi gusto ko talaga makita yung as in nakaharap talaga yung gold na body ng cake. Kasi ang ganda talaga ng pagkaka-gold niyan. Ang ganda ng pagkaka-spray ko dyan para talaga akong gumamit ng airbrush. Ayan, o. Pinakita ko pa nga dyan, tuwa ako, o, diba? Sobrang ganda talagang gintong-ginto. Yan po ay edible ha, pwede yang kainin. Marami akong iba't ibang klase ng gold. May rose gold, may itim-itim na gold, ganun. Tapos yan yung gintong-ginto nga na yan na kulay ng luster dust, 'di ba? Ang ganda rin ng scraper na ginamit ko diyan. Hindi ko na ngayon ginamit ng pampakinis, nag-direct na ako sa scraper na 'yan. Tapos ay may kasama din itong 1 dozen ng cupcake. So inisip ko ano bang gagawin kong design kaya ang naisip ko ay mag-pipe ulit ako ng flower. Ayan, ganyan, rose. Dahil ang nag-order nito ay ang aking inaanak na si Rose, kaya yan ay para sa kanyang nanay, 60th birthday. Ayan. Pipe lang tayo ng flower, ganyan.
Tapos ay inisprayan ko rin siya ng Gold Luster Dust. Hindi ko na napakita ha kasi ay sa lababo ko nag-spray. Kaya kita nyo, habang inispray ko yan, hawak ko yan. Kaya pati yung kamay ko ay merong gold. Pwede nang isanla, diba? Ayan, ganyan. Pipe lang. Repeat lang ang process niyan. Ayan, ganyan. Hindi ko siya inisprayan sa mismong box kasi magkakayat nga yung mga gold niya. Siyempre, masasabugan pa yung box, tsaka yung pinaka cupcake liner. Kaya, ayan. By individual ko siyang inisprayan. Ayan. Gamit ang, yung ano bang tawag yan, nail flower, tsaka yung parang gunting. Wala yung talim ha, pang kuha lang talaga yun, pang lipat ng yung pinipe natin na ganyan. Gustong gusto ko talaga tong ganito. Alam mo sa una, mahirap talaga tong gawin. Pero pag nagamay mo na-practice mo na, madali lang. At nung time na yan ay napakainit nga tanghaling tapat na yan. Dahil nga ngayon ay medyo malamig na ang panahon, kaya ayan, laban na laban ang ating whipping cream. Hindi siya bumabagsak kahit yan ay tanghaling tapat na. At ayan, ang ating mga flower rose na cupcake. Siyempre, para magkaroon ng buhay, lalagyan natin ng mga leaves. So, yung natira na yellow ay nilagyan ko lang ng konting kulay green. Ayan. Tapos, marami talaga akong yung piping tip na dahon. Pero mas bet ko talaga yung ganyan. Ganun lagi yung ginagawa ko pagka dahon yung gagawin ko. Kinakat ko yung dulo ng piping bag na pag ganun. Mas bet ko, mas natutuwa akong gamitin yung kinat na piping bag. So, ayan. Maglalagay na tayo ng dahon. Tapos, yung paglalagay natin ay, ayan, makikita nyo. I-shake natin yung kamay natin. Ayan, ganyan. Shake para magkaroon siya ng hubog talaga ng hugis dahon. Alam niyo yung, di ba yung dahon yung gitna, meron siyang mga, ano bang tawag doon? Yung parang nakahulma siya nga na dahon. Para magkaroon siya ng ganyan. Shake lang yung kamay, parang nagbabati ng itlog, ganun. Ibang itlog ng manok ha, hindi kung anong itlog yung iisipin nyo ha. Huwag kayong ano dyan. Ayan, ganyan lang. Lagyan din natin yung kabila. Super cute ng kulay ng leaves. May dinagdag ako dyan para maging parang, kung makikita nyo yan ng malapitan is medyo rough ang texture ng leaves na yan. Kasi may nilagay ako dyan na masarap pagka kinain siya. Ayan. 'Di ba? Buhay na buhay syempre. Pag may flower, dapat meron ding leaves. Okay, 'di ba? And then yan, syempre hindi pwedeng mawala ang mga gold drudges. Dahil may drudges ang cake, kailangan meron ding konting drudges ang mga cupcakes. Drudges yan po ay mga edible din, mga mini candies, ganon yung lasa niya. Medyo parang mamentol, ganon. May pagka-mentol yung lasa niya. Ayan, ang final look ng ating mga cupcakes, diba? Ang ganda-ganda ng kulay. Yan ay gold na gold talaga. And then, ayan yung final look ng ating cake at saka cupcakes. Pero ito pa rin ang final look. Makikita nyo talagang hindi ako nasiyahan. Pinaltan ko talaga yung flower na yun kasi malaki. Ang dating, parang lumiit tuloy yung cake sa personal kung makikita nyo na personal. Kaya pinalitan ko. And that's all for today's video. Thank you for watching. Babush! Thank you!